Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang rescue operation ang ikinasa sa Ilocos Sur dahil sa bahang umabot sa lampas bubong ng bahay. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy? Mel, itinaas kahapon ang red rainfall warning sa northern portion ng Ilocos Sur. Pero maraming residente ang hindi inakala ang bahang idudulot ng bagyong Egay. Alauna kahapon na magsimulang tumaas ang baha sa maraming lugar sa Ilocos Sur, dulot ng bagyong Egay. Umapaw ang mga pangunahing ilog dahil sa walang tigil na pagulan. Dahil dito, nasira ang dalawang tulay na nagdudugtong sa Vigan City at dalawang katabing bayan. Sa pagitan ng Vigan at Santa Catalina, nahukay ang lupa sa ilalim ng tulay kaya isinara agad sa mga motorista. So far, delikado na sa kwan kasi inassess yung engineers ko dito sa ilalim. Wala na ito. Nasira rin ang isa pang tulay na nagdudugtong ng Vigan City at Bantay. Temporary close lang natin din. Afterwards, mag-assess kami kung anong ilagay dyan sa kwan. Kasi magkakandak pa tayo ng ocular. Sa pag-apaw ng ilog, lagpas taong baha ang inabot ng mga bahay sa tabi ng tulay. Sa Barangay Hall, pansamantalang nanatili ang pamilya Filart. Dito sa labas hanggang dibdib na. Kaya yan, umalis kami. Lahat ng tao sa bahay, umalis na. Since 1983, nandito na ako. Ngayon lang kami nakaranas ng ganito. Sa Bantay, Ilocos Sur, binaha ang maraming kabahayan at establishmento. Halos abot hanggang bubong ng bahay ang baha. Nung medyo gumagabi na, tsaka lang medyo tumaas. Kaya wala nang nailikas, yung mga damit na lang. Binaha rin ang Bicentennial Park sa tabi ng Quirino Stadium. Pinasok rin na baha ang tanggapan ng DepEd. Hindi rin nakaligtas ang Old Banawang Bridge na nagdudugtong sa bayan ng Bantay at Santa Ilocos Sur. Pasado alas 4 kahapon, July 26, kita pa ang semento sa Old Banawang Bridge. Pero dahil sa walang patid na buhos ng ulan, tuluyang bumagsak ang dalawang span nito. Taong 2001, muli rin pinabagsak ng Super Typhoon Feria ang nasabing tulay. Buwis buhay naman ang rescue operation ng PDRRMC sa iba't ibang bayan sa Ilocos Sur sa kasagsagan ng bagyong Egay. Sa gitna ng malakas na bugso ng hangin at ulan, sinuong ng mga tauhan ng First Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company ang hanggang binting baha. Kabilang sa mga inilikas kahapon, ang mga senior citizen at PWD. Kahit gusto namin mag-rescue or pilitin namin rescuein yung mga nasa mababang parte, yung agos ng floodwater, yun yung nagpapahirap kasi delikado rin para sa mga responders natin. Hanggang kanina, tuloy ang pag-rescue sa bayan ng Kawayan. Makapal na putik ang iniwan ng umapaw na ilog sa mga coastal barangay. Kanya-kanyang linis ang mga residente. Nanlumo ang ilan dahil walang naisalbang gamit. Ay sinangsangita, ma'am. Ta amin nga lupo mi na talaga nabnabasada. Kaya financial ama. Awan pa mga nabasa amin nga bagas. Bigla na talagang ang bilis. Ayaw nang bumaba yung tubig hanggang sa dire-diretso na. Ang bilis na talagang lumaki. Kaya yun, ora-ora natang nagtaas na lahat. Kamusta po kayo ngayon? Ano po yung mga kailangan ninyo? Wala pa kaming kain, ma'am. Sa totoo lang. Kasi walang kuryente. Hindi naman kami nakapamalengke. Gawa ng akala namin walang ganito. Kaya, oo, wala. Hindi pa kami makaluto ng mga kahit noodles man lang kasi walang tubig. Nasira rin ang mga fish cages. Dito tinabati na, ma'am. Anak marik naman, sir. Dito may nagpalinan, ma'am, ta pasi dapat ko may pag-usik. Talaw dami amin, ma'am.
Mel, 14 municipalities ang hanggang sa ngayon wala pa ring supply ng kuryente dahil sa mga nagbagsakang poste. Kaya naman marami ang nag-aalok ng free charging ng mga cellphones at rechargeable lights sa mga kabayan na mayroong generator. Samantala, panawagan ng mga apektadong residente na mahatiran sila ng tulong gaya ng pagkain at mga non-food items gaya ng damit, hygiene kits at may inom na tubig. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inilikas ang ilang taga Marikina dahil sa pag-apaw ng Marikina River. Hanggang sa second alarm ang itinaas kanina. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Jonathan Andal. Jonathan. Emil, medyo makulimlim pa rin at mahangin dito sa Marikina at sa buong araw ay panaka-naka ang ulan. Sa ngayon ay meron na pong 170 na evacuees dito sa Marikina. Inabutan ng pag-apaw ng Marikina River ang sasakyang ito kaninang madaling araw, kaya pinagtulungang itulak paakyat sa kalsada. Pagputok ng liwanag, lalo pang lumawak ang ilog, kaya hindi na makita ang River Park at lumubog ng bahagya ang estatwa ni Marikit. Pagtungtong ng alas 11 ng umaga, pinatunog na ang sirena, hudyat ng ikalawang alarma. 16 meters na ang taas ng tubig, ibig sabihin preemptive evacuation na. Agad lumikas ang buong mag-anak ni Nanay Rosie. Kahit maliit ang ulan o basta maka second alarm na umaakyat na kami. Kasi nung undoy talaga po, halos hindi na kami nakalabas ng bahay. Pero kahit umaangat ang Marikina River, walang binaha sa mga bahay sa Marikina. Salamat daw sa slope protection at tuloy-tuloy na dredging na nagpalalim at nagpalawak sa ilog kumpara noong 2020. Yan yung taong halos buong Marikina ang lumubog dahil sa bagyong Ulysses. Yun nga lang ang challenge dito, hindi pwedeng sa Marikina lang gawin yung dredging, kundi dapat buong river system ng Pasig hanggang Manila Bay. Kung silted ang Bay Area, babalik at babalik ang tubig. Pero ang problema ngayon, nagsabay ang masamang panahon, pagtaas ng ilog at ang palarong pambansa na gaganapin dito simula sa Lunes. Ang 25,000 delegado nito nakabilit sa mga eskwelahan. 3 rito dati nagagamit bilang evacuation center. Kaya naghanap ang City Hall ng alternatibo gaya ng gym at simbahan. Ligtas naman ang mga delegado dahil hindi bahain sa kanilang tinutulugan. Inorient na rin daw sila sa mga protocol ng lungsod, lalo na sa pagbaha at alarm system. Nangangamba, pero ready kami kung ano ang mangyayari. Kasi alam na namin lahat. At alam din ng mga bata. Kinakabahan kami kahapon kasi malakas yung ulan. Hindi po kami nagpa-panic dahil baka maapektuhan yung performance namin. We have prepared everything, all systems go tayo. Maaring meron tayong contingency measures lang na gagawin tulad ng mga rescheduling or rescheduling ng mga individual sports activities or sports events kung sakaling talagang malakas ang pagulan. Emil, pababa na ang tubig dito sa Marikina River. First alarm na lang, 15.4 meters sa ngayon. Diturad kanina na umabot ng 16 meters. Pero paalala ng LGU, maging alerto pa rin po dahil posible pa rin tumaas ang tubig sa Marikina River kung umulan ng malakas sa mga bundok na nakapalibot dito. Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kapuso, kahit na nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Egay, nakataas pa rin ang wind signal sa ilang bahagi ng Luzon. At hindi lang yan, may isa na namang bagyo na nagbabadyang pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Huling namataan ang dating bagyong Egay na ngayon ay tinatawag na sa international name nito na Doksuri sa layong 280 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Sa forecast track ng Pag-asa, tuloy-tuloy na itong lumalayo sa PAR at ang sunod naman itong tutumbukin ay ang China. Nasa ilalim ng Signal Number 1 ang Batanes, northern portion ng Apayao, Ilocos Norte at northwestern portion ng Cagayan, kasama dyan ang Babuyan Islands. Maging alerto pa rin ang mga residente dahil may tsansa pa rin ng malakas na ulan at bugso ng hangin.
Samantala, update naman sa bagyo na nasa labas ng PAR. Namataan yan 1,560 kilometers east of Eastern Visayas at kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, may posibilidad na pumasok ito sa PAR sa Sabado o Linggo. At kapag nangyari po yan, tatawagin itong Bagyong Falcon. Sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maglandfall pero posibleng palakasin din ito ang habagat sa darating na weekend. Yung dating bagyong Egay at habagat ang patuloy ho na makakaapekto sa ating bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, uulanin ang halos buong Central Luzon at Mimaropa bukas ng umaga. Yang mga kulay orange at pula na nakikita natin sa rainfall map, ang ibig sabihin ho nito ay heavy to intense rains. Asahan yan sa Zambales, Bataan at Mindoro provinces. Sa hapon naman may pag-ulan na rin sa Northern Luzon at malalakas na ulan ang dapat paghandaan ng mga kapuso natin sa Cagayan at ilang bahagi ng Cordillera. Posible rin ang ulan sa Visayas, lalo na sa western at eastern portions. Dito naman sa Metro Manila, mukhang hindi pa rin po tayo makakapagpatuyo kaagad ng mga sinampay dahil mataas pa rin ang tsansa ng ulan bukas. Mula umaga po yan at pwedeng magtuloy-tuloy hanggang sa hapon at sa gabi. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Mindanao lalo na pagdating ng hapon. At sa mga kapuso naman ho nating mangingisda, hindi pa rin ligtas maglayag sa ilang baybayin ng Luzon at Visayas dahil sa malalaking alon kaya mag-ingat pa rin ho tayo. At yan po muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers at para ho sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. At kaugnay ng tumaob na bangka sa Binangonan, Rizal, kausapin po natin ngayon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Rear Admiral Armand Balilo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Mel, at magandang gabi po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Base po sa inyong investigasyon, ano man tinitignan ninyong sanhi nung pagtaob ng bangka dyan sa Binangonan, sir? Well, base po doon sa report na natanggap natin, yung bangka po ay nagkaroon po ng malakas na hangin at nagpanik po yung mga sakay nito at pumunta po doon sa kaliwang bahagi ng nasabing bangka. At ito po yung nagdulot ng kasiraan ng kanyang katig at tuluyang pong tumagilid at yung mga kababayan po natin ay nagkaroon ng problema. Ilan po ba ang sakay nung bangkang yun, nung tumaob? At saka naka-life vest po ba? Required po ba yun sa kanila? Base po doon sa record, Nel, ang sakay po ay 51 at 21 dito ay nasawi at may 30 pong nakaligtas. Chine-check pa po natin kung sila po ay nakasuot ng life jacket. Pero ilan po ba dapat ang capacity lang ng bangka? Ang capacity po ng bangka, ayon po sa document na sinabit sa atin, ay dapat po 6 na po. 6 na po. So within the capacity pa ho, yung bangkang yon, kung ganon? Tama po kayo dyan, within the capacity po, yung sakay ng nasabing bangka. At tunghayan po natin kung ano ang mga numero na sangkot ngayon dito. Ilan po ba ang kumpirmadong namatay? Ilan naman ang nailigtas? At ilan pa yung mga pinaghahanap pa? Sir? Sa kasalukuyan po, Mel, 21 na po yung na-confirm namin na namatay. At 3 po yung nakaligtas. Wala na pong hinahanap sa kasalukuyan. Kasi po doon sa ating report na natanggap kanina lang. Pero sir, saan po ba galing yung bangka at saan papunta? Galing po ito sa port ng Binangonan, Mel, bandang 1:00 ng hapon kanina. At papunta po ito ng Talim Island. At nagkaroon po ng problema sa bandang 50 meters away ng Pagkalinawan, barangay Pagkalinawan na Talim Island po. Ito yung tanong ng marami, bakit pinayagan po malaot po yan? Naku, kasagsagan ng bagyo Hindi po ba? Mel, kaninang umaga wala na pong bagyo sa National Capital Region at ito po'y binigyan ng clearance na maglayag at actually wala naman pong sama ng panahon dun sa area. Yun nga lang po, nakaranas po sila ng biglang paglakas ng hangin na siya pong naging dahilan. Kaya po nagpanik yung mga kababayan nating nakasakay doon at tumagilid po yung nasabing bangka. Alam nyo, may mga video po kami na walang suot talaga yung mga na life vest yung mga patay. Required ho ba yan, sir? Required? Kahit bangka lang ganun? Required dapat ba yung... Dapat po meron silang life jacket at yan po ay pinapacheck na natin kung bakit walang suot ng life jacket yung ibang nakikita natin sa mga footage na lumalabas po.
So may posible po bang naging paglabag yung operator? Kung ganun? Checkin po natin, inuuna lang po natin, Mel, yung ating rescue operations at pag-account ng mga bodies at tinitingnan po natin yung mga na-rescue din. Kumukuha na rin po tayo ng statement. May instruction na po si Admiral Artabo, ang aming pong commandant, na tignan po kung ano ang punot-dulo nitong nasabing aksidente. Sir, meron po bang iba kayong naitalang mga aksidente sa dagat, sa ilog, o sa iba pang bahagi ng bansa? Meron pong isang insidente dito po sa Cagayan, pero ang involved dito po ay mga Coast Guard rescue personnel. Meron pong 4 na rescue personnel ng Coast Guard na sumaklolo po sa isang tugboat sa Cagayan kahapon sa kasagsagan po ng bagyo na nawawala po hanggang ngayon. Ongoing po yung ating search and rescue. Ang huling kita po sa kanila ay nakakapit po sila doon sa isang aluminum boat ng Coast Guard, pero pagkatapos po noon ay hindi na po sila nakita. Maraming salamat po sa inyo, PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo. Magandang gabi po, Maraming sir. salamat po. Binaharin at nawala ng kuryente sa ilang lugar sa Ilocos Norte at pati bahagi ng bagong gusali ng Kapitolyo, winasak ng bagyo. Live na nakatutok, si Breves Bulsao ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Breves? Pia, patuloy ang pamimigay ng ayuda ng pamalahang lokal ng Ilocos Norte sa mga residenteng apektado ng bagyo, kahit pa umuwi na sila sa kanilang mga bahay. Ganyan kataas ang bahang nanalasa sa ilang lugar sa Lawag City, Ilocos Norte, dahil sa umapaw na Pansan River bunsod ng bagyong Egay. Kaya para ilikas ang mga residente mula sa 4 na barangay, kinailangang gumamit ng life vest at salbabida ng Coast Guard. Ang sanggol na ito, inilagay na sa planggana. Kanya-kanyang linis na ang mga residente na hindi raw inakalang aabot sa ganun kataas ang tubig. Nintay po namin na lumaki yung tubig, gapo nga yung mga gamit namin, sir, baka kasi may pumasok o kaya may mawala. Kaya nung lumaki na po yung tubig talaga, doon na kami nag-evacuate. Namin sa kanila, advice namin sa kanila, habang wala pa tayong siguradong hindi pa natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pwede naman bumalik yung isa sa inyo para maglinis. Unti-unti na ring nagbukas ang mga negosyo, pero nabalot ng putik ang kanilang mga pwesto dahil sa naranasang baha. Ite manglukat kami, sir, kastumeten, danom-danom putik-putik, isungag daldalos kami. Baka galing sa taas yung tubig. Sa kasagsagan naman ng pananalasa ng bagyong Egay, nabasag ang fiberglass ng bagong tayong gusali ng Ilocos Norte Provincial Government. Dahil wala pa ring kuryente, dumagsa ang mga residente sa charging station ng Lawag City. Ayon kay Lawag City Mayor Michael Marcos Kion, ito na ang pinakamatinding bagyong tumama sa lungsod sa nakalipas na 4 na taon. There was flooding before and the flooding was medyo grabe. Actually, Typhoon Isang in 2019 was also grabe, and the flooding in some ways was much grabe than this. But the storm lasting as long as this, 50 hours, has never happened in the history of Lawag. Pia, umaasa ang mga residente na sa mas lalong madaling panahon ay maibalik ang supply ng kuryente kasi wala na ang ulan. Samantala kanina naibalik na ang ilang supply ng kuryente dito sa Lawag City at nakauwi na rin ang mga residenteng nakipag-charge dito sa Lawag City Hall. Yan ang update. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Breves Bulsao ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ramdam din ang pinagsamang epekto ng bagyong Egay at Habagat sa Metro Manila. Sa isang barangay sa Quezon City, daan-daan ang inilikas. Nakatutok sina Tina Panganiban Perez at Joseph Moro. Ginamitan na ng rubber boat ang paglilikas sa mga binaha rito sa Barangay Bagong Silangan. Isa sa mga critical area rito sa Barangay Bagong Silangan ay itong Tagumpay Extension. Kung nakikita nyo naman, baha na yung lugar at ayon sa mga nakatira rito, ang pinakamalalim, lagpas tao na. May mga nagpaiwan pa kahit kagabi, may nagpunta na sa evacuation center. Tulad ni Jovelyn na nag-ayos pa raw ng mga gamit kaya naipit sa hanggang bewang na baha. Ando na po yung mga bata. Nauna na po, opo. Inayos lang namin yung doon sa baba. Importante ang buhay, hindi yung kagamitan ninyo. Kabilang naman sa kagabi pa lumika si Mary Ann at kanyang pamilya na taga-Tagumpay Extension din.
Halos 800 individual na ang mga nasa evacuation center ng barangay. Kasi mataas na po ang tubig. Kung sa height nyo po hanggang saan? Lampas na po. Hanggang kaninang tanghali, mahangin at may pabugso-bugso pa rin pag-ulan sa Maynila. Dito sa Dolomite Beach, inanod ang sari-saring basura at mga kahoy sa pampang at nililinis na ng MMDA. Wala nang warning signal na nakataas sa Metro Manila. Pwede na maglayag ang mga barko mula sa Manila Northport Terminal tulad ng barkong ito na pa-Cebu na may lampas 200 pasahero. Pero inaabangan pa nilang kumalma ang dagat para makalapit ang mga barko sa terminal. Isa ito sa 4 na mga barkong ngayon pa lamang makakaalis. Matyaga na lamang na naghihintay ang mga pasahero sa biyahe nila mamayang gabi. Pahiga-higa, tulog, kain. Matagal. Nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Maynila at Philippine Red Cross ng mga pagkain sa mga stranded. Ayon sa Philippine Ports Authority, nagbalik biyahe na ang karamihan sa mga nakansela dahil sa bagyong Egay. Sa mga nagbabalak bumiyahe sakay ng mga barko paalaala ng Philippine Ports Authority o PPA, oras na magkaroon ng signal. Kahit signal number 1 pa yan, ay tigil ang operasyon ng mga pier at biyahe ng mga barko. Kahit 1 yan, lalo ang layo ng destination natin, Visayas, Mindanao. Ang tagal ng layag sa dagat. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pati mga pasyente ng isang ospital pinahirapan ng baha sa Valenzuela. Ang latest doon sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP? Pia, mga hospital staff at ilang pasyente ng isang public hospital ang ilan sa mga naapektuhan ng pagbaha dito sa lungsod dahil sa patuloy na pag-uulan at sa kabila nga po ng masamang panahon, Pia, umiral naman ang bayanihan at malasakit. Hindi kinakaya ng mga mabababang kotse ang bahang ito sa bahagi ng Barangay Dalandanan sa Valenzuela City. Pati ang ilang ambulansya nahihirapan, kaya tulong-tulong ang mga taga-barangay sa paghahatid ng ilang matatandang pasyente ng Valenzuela Emergency Hospital. Yung ambulansya kasi bahanaw kaya tinasidecar na lang namin. Mano-mano na lang namin binubuhat. Malalim mo kasi yung tubig, damayan o tulungan. Ang isang lola isinampa sa likuran para ilipat sa sidecar na magdadala sa kanila sa kalapit na ospital. Kapag malakas ang ulan, gutter hanggang hita po ang baha dito sa may bahaging ito ng G. Lazaro Street sa Barangay Dalandanan, Valenzuela. Bukod po sa mga stranded na pasahero, problema po yung mga stranded na pasyente at mga hospital staff dahil meron pong public hospital ang Valenzuela sa bahaging ito ng barangay. Kaya naghahatid at nanunundo ang truck ng Valenzuela City Hall ng mga pasahero at tauhang papunta sa ospital. Papunta po tayo ngayon sa emergency para bumigap ng mga empleyado at saka kung mayroong pasahero pa na Naku, mahirap po kasi ang halos yung buong trike, yung gulong ng trike, umulubog. Sana tumaas yung kalsada para hindi na kami mahihirapan. Nag-aalat na lang din kami ng oras, struggle talaga siya. Pero as frontliner, Pia, sa mga oras na ito, baha pa rin, gutter to hanggang tuhod yung baha dito sa bahaging ito ng Barangay Dalandanan. Pero yung malaking bahagi po ng Valenzuela City, including yung mga major roads gaya ng MacArthur Highway, ay passable naman. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. Muling binaha ang Bataan na isinailalim kanina sa Red Rainfall Warning o matinding pag-ulan. Maraming bahay ang nalubog sa tubig at sitwasyon doon. Tinutukan live ni Chino Gaston. Chino! Emil, hanggang hitang baha ang ating nadatnan dito sa bahaging ito ng Barangay Daungan dito sa Hermosa, Bataan. Mas malalim pa yan, Emil, no? Kaso hanggang dito na lang ang kinakaya ng ating mga sasakyan kaya dito tayo nagmalagi. Samantala, pahirap pa naman ang sitwasyon sa iba pang bayan ng probinsya, dala ng halos buong araw na buhos ng malakas na ulan. Nagmistulang lawa ang bahaging ito ng Hermosa, Bataan. Sa taas ng baha, lubog na ang kalahati ng mga bahay at hindi na makadaan ang ilang sasakyan.
Pero sa kalsadang ito, lakas loob na sinuong ng isang bus ang baha. May tricycle ding lumusong pero mas maraming residente ang pinili na lang maglakad. Malakas din ang ragasa ng ilog sa lugar. Malakas na ulan at hangin pa rin ang nararanasan sa iba pang bahagi ng Bataan tulad sa Balanga kung saan pahirapan ang pagdaan sa mga binaharing kalsada. Sa Bagak naman, dagdag perwisyo ang mga nagbagsakang puno at sanga sa daan. Emil, balik dito sa Hermosa sa Bataan. Wala nang sasakyan na makadaan at napipilitang magbangka ang mga residente para makalabas ng Barangay Daungan at maging ng Barangay Almacen. Sadyang bahain daw ang lugar dahil malapit din ito sa isang malaking ilog. Ang kalapit na Barangay Almacen hanggang bewang o dibdib na ang tubig, batay na rin sa mga ibinigay sa ating pahayag ng mga residente dito sa lugar. Inalis na rin ng mga residente ang kanilang mga sasakyan sa pangambang abutin ito ng tubig. Samantala, baha na rin sa ilang parte ng Olongapo-Gapan Road, partikular sa mga Lubao area o lagpas ng Lubao area dahil sa naipong tubig sa kalsada. Nagdulot ito ng pagbagal ng daloy ng traffic sa lugar. Emil, sa ngayon ay may mga ibang residente tayong nakikita dito, nag-aabangan para dyan masakyan itong bangka papasok doon sa Barangay Almacen at nangangamba na rin ng mga residente, wag naman sana, pero napansin kasi natin dito na habang paparating tayo dito ng bayan ng Hermosa ay napakakapal ng mga maiitim na ulap sa kalangitan bago tumapak nga yung dilim at nananalangin sila pero naghahanda na rin naman ang mga residente sakaling bumuhos nga ang malakas na ulan ngayong gabi. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Mga kapuso, balikan natin ang ulat tungkol sa tumaob na bangka sa Binangonan, Rizal. At nakatutok pa rin doon live si Ian Cruz. Ian, anong latest? Yes, Pia, milagro nga kung ituring nung dalawa sa mga survivor yung pagkakaligtas nila sa tiyak na kapahamakan matapos nga lumubog ang sinasakyan nilang motorized sa bangka dito sa Binangonan, Rizal. Sabi sa GMA Integrated News ni John Christian Dorado, hindi siya sanay lumangoy, ngunit swerteng nakaligtas. Nasa likod daw sila ng kapwa kaibigan at survivor din na si John Mark Milagrosa. Tiyempong nakataas daw ang trapal sa likod ng bangka kaya nakatalon sila nang magkagulo na. Makaraang hagupitin sila ng malakas na hangin. Sabi naman ni Captain Shagel Sapitola, nasa higit 20 ang unofficial tally nila ng mga nasawi habang nasa 4 na po ang naitala nila na nakaligtas. Panoorin natin ang bahagi ng ilang panayam. Nakainom na nga po ng tubig. Pag pagtingin sa taas, may liwanag. Ibig sabihin, hindi pa umaano. Hanggang sa may nahawakan ako. May life jacket pa kayo kanina doon? Wala po. Wala po kaming suot lahat na life jacket. Pero meron ba doong life jacket? Meron po sa bangka. Meron po sa bangka pero hindi po kami nakasuot. Pero hindi nyo na nagamit? Hindi na po. Jules. Pia, ayon sa mga nakausap nating investigador doon sa higit 20 nga na naitalang unofficial tally nila na namatay ay 3 na lamang umano ang hindi pa rin nakikilala. Sa ngayon naman ay nagpapatuloy pa rin yung rescue operation na ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para nga mahanap yung mga sakay nitong lumubog na bangka. So yan muna ang latest mula rito sa Binangonan, Rizal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Trahedya rin sa Cagayan, tumaob ang bangka ng Coast Guard na rumesponde sa baha. 4 ang nawawala. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine. Emil, umabot na sa mahigit 24,000 na mga nasa evacuation center matapos na manalasa si Bagyong Egay dito sa probinsya ng Cagayan. Gusto namin magpatulong sa sir kasi namin yung bahay namin dito, lubog lahat. Halos hindi na makita ang ilang kabahayan dahil sa taas ng baha sa Abulog, Cagayan. Kwento ng ilang residente, mabilis daw ang pagtaas ng tubig kaya hindi na sila nakalikas. Kagabi, nandun ako sa loob pero hindi ako makalabas. Ayun,
lumangon na lang ako. Lubog pa rin sa baha ang mga kabahayan dito sa Barangay Ayaga, Lukban sa bayan ng Abulog. Pero ang mga residente dito na lamang daw titira o matutulog ngayong gabi sa gilid ng kalsada para mabantayan ang kanilang mga ari-arian. Sa monitoring ng PDRRMO, umapaw ang Abulog River dahil sa walang humpay na pag-ulan. Bukod sa Abulog, nagsasagawa rin ng rescue operations sa katabing bayan ng Pamplona at Ballesteros. Tuloy-tuloy pa rin bumabagsak yung pag-uulan sa Cordillera region and all of those waters diretso dito sa tributary ng Abulog and Pamplona. That's why nag-swell ngayon yung Abulog and almost all barangays na ngayon ang affected sa Abulog. Samantala, pinaghahanap ngayon sa Abulog, Cagayan ang 4 na rescuer ng Philippine Coast Guard. Tumaob ang sinasakyan nilang aluminum boat sa katubigang sakop ng Abulog dahil sa malakas na hangin at malalaking alot. Sa Facebook post ng PCG, papunta sana ang 4 na rescuer upang sagipin ang mga tripulanting sakay ng isang tugboat nang mangyaring insidente. Tutulong ang Coast Guard Aviation Force sa paghahanap sa 4 na PCG rescuer. Umabot na sa mahigit 20,000 individual ang inilikas simula nang maranasan ng hagupit ng Bagyong Egay. Karamihan, hindi pa pinapayagang bumalik sa kanilang mga bahay. Nanatiling walang supply ng kuryente sa 8 bayan sa Cagayan, kaya ang ilang residente nagtsatsaga sa mga improvised na ilaw. Ang ilan, nakikisuyo na lang na makicharge ng cellphone sa mga may generator set. Ang motor ko kasi for emergency lang, baka may buwibil. Kawawa naman sila kung magsirado kami. Kaya sinaksak niyo sa baterya? Iniipit ko na lang sa baterya. Ayon sa Cagelco 2, posibleng abutin pa ng ilang araw bago maibalik ang supply ng kuryente. 2 to 3 days lang yan. Oo. Tsaka Kasi inaantay lang namin yung supply ng NGCP. Patuloy namang hindi madaanan ang ilang tulay at kalsada sa mga bayan ng Peña Blanca. Emil, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin yung distribution ng food pack sa mga apektadong residente sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Naka-standby din sa ngayon ang mga rescue personnel mula sa provincial government, PFLC, maging sa Philippine Army, Navy at Coast Guard in case na meron pang mga residente na kailangang ilikas ngayong gabi. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Umabot naman sa 600 pamilya ang inilikas sa San Mateo sa Rizal dahil sa baha mula sa umapaw na ilog. Nakatutok si Ian Cruz. Buong maghapong pabugso-bugso ang malakas na buhos ng ulan dito sa San Mateo, Rizal. Kaya naman 5 barangay na katabi ng ilog ang apektado ng mga pagbaha, bunsod ng pag-apaw ng ilog. Sa nursery compound sa Barangay Santa Ana, maaga pa lang nilubog na ng tubig ang ilang bahay sa mababang lugar. Kanya-kanyang likas sa mga residente para di mapahamak kung tumaas pa ang tubig. Masyadong mataas na po sir. Mataas na po yung tubig. Sa pang-4 na hagdanan na po. Pagka ikaw, gaano kataas yung dito po sir. Yung ipang mga gamit po namin nasa school na po. Naghintay na lang po kami ng lalakad po kami doon pag Si Lola Edna Liavi naman, nag-aalalang abutin ng tubig ang kanilang bahay kung saan nakaburol ang 6 na taong apo na si Jade. Magpapatawag po kami sa barangay para ilagay na lang sa chapel kung sakali. O kaya, iakit na lang po namin sa taas kung Sa gravel pit sa Barangay Malanday, may area na lagpas tao na ang tubig. Reklamo ng ibang residente. Tungkol po yan sa nakaharang na mga tambak na dapat sana yung tubig mula sa Wawa Dam dumadaloy dito sa Marikina River dapat, pero nai-stuck dahil nga may nakaharang na tambak. Agad daw patitingnan ng munisipyo ng San Mateo ang hinaina ito ng residente. Ang ibang residente naman, kung hindi bangka, salbabida ang gamit para makarating sa paroroonan. Hindi naman alintana ng ilang bata ang peligro sa enjoy na paliligo sa tubig baha. Pero ibahin nyo ang mga kabataang ito, namimigay ng libreng lugaw sakay ng bangka sa mga nalubog na residente. Bali, nag-ambag-ambagan po kami dito sa mga hindi po nasalanta. Nagtulong-tulong po, mayroon po nagbigay ng mga bigas, may mga konting ingredients para po sa pamigay goto. Kaninang hapon, higit 600 pamilya ang lumikas tungo sa 7 evacuation centers ng bayan. Sa tantya ng MDRRMO, nasa 400 bahay ang nalubog sa baha. Inaasahang tataas pa ang bilang kapag nagpatuloy ang malakas na ulan. Nagbigay nga ako ng instruction sa Eagle Base na lahat ng barangay
mag-report sila every 2 hours para malaman namin kung anong status doon sa kanilang barangay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng patay dahil sa bagyong Egay habang pumapasok ang datos mula sa iba't ibang lugar. Sa ngayon, hindi na bababa sa 5 ang death toll na bineberipika ng NDRRMC. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Mari Zumali at Lay Alves. Pahirapan ng pagsagip sa 2 pamilya sa Puerto Princesa, Palawan na natrap habang tumatawid sa ilog. Ligtas naman silang nadala sa evacuation center. Wasak at nagkalat naman ang mga gamit sa loob ng isang bahay na ito sa Tagum, Davao del Norte na isa lang sa halos 200 sinira ng malakas na hangin nitong Martes ng hapon. Igo dire. Kalit lang siya. Motong lublak ng anak dayon diri paingon. Ganyan din ang naranasan sa Arakan, Cotabato. Binaha naman ang aabot sa 5,000 pamilya sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Habang sa Dato Montawal, bumigay ang bubong ng gym ng paaralan. Nabuwal din ang mga puno sa Kidapawan City. Habang sa Surigao del Sur, natagpo ang patay ang isang mangingisda na pumalaot umano sa gitna ng masungit na panahon. Ang NDRRMC, bineberipika ang ulat na may 5 nang namatay bunsod ng bagyo. Hindi pa kasama dyan ang 30 pinangangambahang namatay sa pagtaob ng bangka sa Binangonan, Rizal. Sa ngayon, halos 20,000 katao ang nasa mga evacuation center sa iba't ibang lalawigan. We continue to get in touch with our affected local government from the affected areas. Pero patuloy na nakaantabay ang NDRRMC sa panibagong bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Next week naman, posibleng or ngayon darating na weekend at least dahil nakikita natin ay Sunday hanggang Monday nandito sa loob ng PAR, pwedeng may additional habagat episode pa or mare-retain yung habagat episode currently. Napilay din ng bagyo ang transportasyon. Ang Lawag International Airport halimbawa, nasira ang kisame kahapon at naapektuhan ang operasyon. Nabigyan ng po ng pansin ito except for sa Lawag Airport na hanggang ngayon ay inaayos natin. All other airports dyan sa Northern Luzon, back to normal. Marami ring kalsada at tulay ang hindi madaanan dahil sa baha, kaya pahirapan daw ang pagdadala ng relief sa mga nasalanta. Puspusan naman ang operasyon ng DSWD para mahatiran ng tulong ang lahat ng sinalanta. Pinakanakatuon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ang relief operations ng ahensya. Sa ngayon po ay nasa 1.2 billion pesos po yung halaga ng naka-preposition po natin ng mga family food packs. Bukod po dyan, may 175 million tayo na quick response fund na maaari natin gamitin. Para sa GMA Integrated News, ako si Mari Zumali. Lay Alves, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si PR Kanghel. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.